evening, everyone, and welcome to our midweek online gathering. Tonight, let me ask you this question. Are you feeling restless? Yung pakiramdam mong ginawa mo ng lahat, pero parang di pa rin sapat? Naiingayan na po ba tayo sa ingay na binibigay ng mundo na pilit idinidikta kung ano ang dapat nating gawin? Jesus said in Matthew chapter 11, verse 28, "Come unto me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." We are being reminded by Jesus that He is there and that in Him is where we will find true peace to our restless hearts. It is the peace that He made available to everyone. Sabi nga po niya, "Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest." All we have to do is come to Him. So tonight, let us all come to Him in worship through our singing, thanksgiving, and prayer. Tinig mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap. Sa kabila ng aking pagkukulang, katapatan mo, O Diyos, tanging naan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Panginoon, Ikaw ang kaagapan, kabutihan mo sa akin di nagkukulang. Panginoon, Ikaw lang ang kailangan, magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila, doon sa krus ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo iaalay. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo, luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila,
po for our tithes and offering. Our Heavenly Father, thank you po for this time and opportunity that you have given to us to give back to you our tithes and offering. We know, Lord God, that you always provide for our needs and that you always know what we need, Panginoon, more than what we want, Panginoon. And we thank you, Lord God, for always blessing us and for always reminding us that you are with us, Lord God, kahit sa anong sitwasyon man ang hinaharap namin. We pray, Lord God, na we would remain faithful po sa iyo, Panginoon, that you would always remind ourselves of your goodness and your faithfulness sa aming mga buhay. And sa araw-araw, Panginoon, we pray na you will always do our best in your name, giving glory and honor sa iyo, Panginoon. And we also pray that you will continue to make in us a good steward, Panginoon, of all the things that you own. May we bring you back all the glory and honor as we do our work, our part po dito sa mundo, Panginoon. Muli, continue to bless this tithes and offering, and may we be able to use this to help a lot of people and to help the ministries and the church, Panginoon. We bring back all glory and praise to your name. In Jesus' name we pray. Amen. Isa pong mapagpala at magandang gabi po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating pong Midweek Online Gathering at syempre sa ating mga kasamang ngayon lamang po natin makakasama sa ating mga guests. Maraming salamat po at ako po'y nagagalak sa inyo pong pagsama sa amin sa gabing ito. Welcome to TLA Grace Christian Church. At syempre sa mga lagi po nating nakakasama, sa mga masugid nating taga-subaybay ng ating Midweek Online Gathering, sa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kamusta po kayo? Nasa mabuti ka po kayong kalagayan? Mabuti naman po. At ang aking dalangin na sa gabing ito ay lalo pa po tayong bumuti at tanggapin po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. God bless po sa inyong lahat. Nasa third week na po tayo ng ating series, midweek series about the extra mile. At yung extra mile po, naipaliwanag na po ito ng ating mga pastor at kayo po ay magpapatuloy po tayo sa series na ito. Bago tayo magpatuloy, matanong ko lang po, ano po bang petsa ngayon? Tama po, June 19. At sino po yung importanteng tao ang may birthday ngayon? Hindi ako. Tama, Sister Nora. Birthday ngayon ni Dr. Jose Rizal, ang ating pambansang bayani. June 19, 1861 ang kanyang kapanganakan. At si Dr. Jose Rizal po ang isa sa mga taong masasabi po nating nag-extra mile sa kanyang pag-aaral. Kaya lahat ng language, alam niyo po ba, lahat ng language ay alam niya. Isang language lang po ang hindi niya alam, body language. Now, kapag pinag-uusapan po yung extra mile, ito po ay isang utos ng ating Panginoon para sa atin, para sa kanyang mga disciples. Yung mag-second mile o extra mile po tayo. At dahil ito po ay utos, dapat sundin po natin. Dapat po maging lifestyle po natin itong pag-extra mile. So ang title po ng ating message for tonight, The Extra Mile, a Lifestyle. The Extra Mile, a Lifestyle. So, yung extra mile po, naipaliwanag na po ng ating mga pastors ng mga nakaraang midweek kung ano ang ibig sabihin nito. Siyempre, hindi ito extra rice, pero kabagang po siya ng extra rice. So, sa pag-umpisa ng series po natin, naturo ni Pastor Jojo about the extra mile, an opportunity. Yung kanyang pagpapaliwanag po dito sa pag-umpisa po ng series. Sinundan naman po ni Pastor Ton last week, the extra mile, a commitment. And tonight, ang topic naman po natin is the extra mile, a lifestyle. Lifestyle. Pag sinabi po nating lifestyle, ito po yung ating pamumuhay. Pag sinabi mo namang extra mile, dagdag milya. Ito po ay isang idiomatic expression na ang ibig sabihin po ay you are willing to make an effort o special effort to do or achieve something. So, yun po yung extra mile. Ang ibig sabihin rin po nito, to make an effort than is expected to you. To make more effort than is expected of you. At ang origin po ng phrase na extra mile ay galing po siya sa ating text ngayong gabi na matatagpuan po sa Sermon on the Mount sa chapter 5. Ang context po nito ay mula sa verses 38
hanggang 42 ng chapter 5. At ginamit na rin po ito marahil ng iba nating mga pastors, pero tonight, titignan po natin ito sa ibang anggulo naman po. At ang key verse po natin na siya pong babasahin po natin na isang verse ay nasa verse 41 ng chapter 5. Basahin po natin ito. Kung may Bible po kayo, pwede nyo pong buksan at sabayan nyo po ako. May kailangan po ito. Sabi dito, Matthew 5 verse 41. If anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. So, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Hilingin po natin yung pagpapala ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa gabing ito. Tunay nga po na ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mabuti, at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahabaging Ama, humingi kami sa iyo ng pagpapala, humingi kami sa iyo ng iyong pagtuturo, ng iyong banal na Santong Espiritu, na kami po ay mabuksan ang mga puso sa mensahe mo, sa katotohanan ng iyong banal na salita. At hayaan mo, dakilang Diyos, na sa gabing ito, Panginoon, ay magkaroon kami ng encouragement, magkaroon kami po ng pag-asa, magkaroon kami ng kagalakan sa aming mga puso sa pamamagitan ng iyong salita ng aming pong maririnig at pagbubulay-bulayan. Purihin ka, Panginoon, maraming salamat. Kayo po ang manguna, kayo po ang magbigay sa amin ng kaalaman, kayo po ang magbigay sa amin ng karunungan, dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Purihin ka itong aming samot dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, yung scripture po natin na binasa, Matthew 5:41, ay galing po siya sa very well-known o known passage sa Sermon on the Mount. This was very early sa Christian life ng mga disciples ni Jesus. Kagaya rin po natin ang mga early believers po natin ngayon, yung mga bagong members po natin sa iglesia. Sinasabi ni Jesus dito na napaka-importante ito para sa mga disciples to get a handle of perseverance sa kanilang early Christian life o Christian walk. So itong verse 41, ito yung tinatawag na extra mile verse. Yet iilan lamang po yung sa mga kapatid natin mga Kristiyano yung nai-apply po yung principle na ito sa panahon po natin ngayon. Mabuti na lamang po na yung daily grace ay nai-apply po nila yung principle na ito. Amen? Ilan lamang po yung nag-amen. Nahihiya sigurong umamen. Anyways, to introduce itong message natin tonight, tingnan muna natin yung background ng passage na ito. Yung wordings and customs, kung saan nanggaling, kung kailan at kanino pinatutungkulan yung text na ito. Balikan natin uli yung text natin. Matthew 5:41, sabi dito, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. Forces you. Kung titingnan po natin yung King James Version, sabi po dito, and whoever or whosoever shall compel you or compel thee to go a mile, go with him twain. Yung word na compel po carries with the idea of a readiness or willingness to submit to inconvenience or unreasonable demands. Yung kahandaan at pagpayag mo, bagamat hindi kaaya-aya sa'yo, pumapayag ka doon sa demand na hinihingi sa'yo. Kagaya ito nung sinasabi ni Lucas sa Luke 6:30, sabi sa Tagalog, Lucas 6:30, bigyan mo ang bawat humihingi sa'yo, at kung may kumuha ng iyong ari-arian, huwag mo nang bawiin pa ang mga yon. Yung po halimbawa ng extra mile na tinatawag. So kung babalikan natin yung background po ng ating passage, yung mile o Roman mile, meron itong 1,520 yards. Yung Roman mile po ay mas maikli po siya ng konti sa English mile, yung alam nating mile ngayon, di ba? So in context, this has reference sa Roman army. Kapag yung Roman soldier po noon demanded that a Jewish man carry his burden a mile, isang milya, na siyang sinasabi ng batas nila, then sabi ni Jesus, they should carry it twain or 2 miles. Pero kung papansinin po natin, hindi naman binanggit ni Jesus dito yung Roman soldier. Sa halip, ang sabi niya sa ating scripture, whosoever. Whosoever shall compel thee, whosoever forces you. Yung whosoever po, ibig sabihin nito, if a neighbor or kaya if a coworker, if a church member, if a pastor, if a brother or sisters compel you to do certain thing, then we should do twice as much as they expect us to do. Doblehin po natin. Go with them 2 miles. Then, this requires a cheerful compliance. Yan po yung going extra mile.
At ang extra mile pong yan ay ginagawa po natin dapat kusang loob. Hindi yung napipilitan ka at wala kang choice kundi gawin ito. Dapat may kagalakan kang ginagawa ito, hindi yung napipilitan ka. Kagaya nung nangyari sa Matthew 27 na nung pinabuhat kay Simon na si Rene yung krus na dala-dala ni Kristo papuntang Golgota. Doon po wala siyang choice kundi buhatin. Pero dito, sinasabi ni Jesus sa extra mile, will be up to our own volunteering. Parang kusang loob mo dapat gawin. Hindi lang kusang loob, kundi ginagawa mo ito dahil ito'y lifestyle mo na. Ito na yung pamumuhay mo. Kusang loob mo nang ginagawa. Kaya lang, di ba, mahirap maging lifestyle ito? Mahirap po ba? Mahirap maging lifestyle ang mag-extra mile lagi. Mag-extra rice pwede, di ba? Pero extra mile siguro paminsan-minsan maaari. Pero palagi talagang mahirap po yun. At hindi lang mahirap, hindi po enjoyable na gawin ito. So sa context nga natin, dito sa ating text, hindi po enjoyable ang mag-travel ng second mile. Yung second mile po, yung extra mile, will not be enjoyable trip unless we do it for the Lord. And there are some things about the extra mile that keep some Christians from traveling it. Bakit ayaw nilang mag-travel o ayaw nilang gumawa ng extra mile? Bigyan ko po kayo ng ilang dahilan. Number 1, because the extra mile is a lonely road. Lonely road. Bakit siya malungkot? Bakit lonely road siya? Now, nasubukan nyo na po bang mag-travel ng second mile? Are you traveling the second mile or are you the cause of someone else traveling the second mile? Dalawang bagay po, there are two types of Christians on this road. Yung roadway na to. Those travel the second mile willingly, yung kusang loob, o lifestyle na nila ito, and those who force you to travel others, those who force others to travel it. Yung pinipilit mong mag-travel yung iba. So sa ating text, the Roman soldier was the reason for Jewish boys to be traveling the second mile. It would not be uncommon for a Roman soldier to be shown a resentful attitude as a person was forced to carry a burden for 1 mile. Kaya nga po, the Lord dealt with that. Binigyan po ito ng Panginoon ng solusyon. Kaya sinabi niya sa ating text, if you are forced to carry the burden for 1 mile, go the second mile. Gladly go the extra mile. So, brothers and sisters, justice is in the first mile, grace motivates the second mile. So, ang tinutukoy po dito ni Lord, yung attitude po natin. Yung attitude natin doing the extra mile. Na hindi mo lang ito ginagawa yung dahil required ito sa'yo, but your attitude is to go beyond what is required. Friends, what kind of attitude do you have about the extra mile? Is it the kind of attitude that would fit into our Lord, what Lord taught us concerning the second mile? Yung po ba yung dahilan kung bakit natin ginagawa ito? O ito ba'y ginagawa natin constantly? O lifestyle na po natin ito? May isa pong story tungkol sa isang babae na dinala niya yung anak niya sa isang clinic. Habang nasa pila siya, nag-aantay sa doktor, nakita niya may babaeng lumabas. Papalabas doon galing sa doctor's office na may kasamang isang bata na pilay. Pilay yung isang paa. At yung babaeng ito, patungo siya doon sa isa pang bata na putol naman yung isang kamay. So, nung turn na nung babaeng ito, pumunta siya sa doctor's office, tinanong niya yung doktor tungkol doon sa nanay na lumabas na kagagaling lang. Sabi niya, Dok, sino ba yung nanay na yon na meron kasamang batang pilay at batang putol ang kamay? Sabi ng doktor, yun, alam nyo, yung mga batang yon anak niya, bali ampon niya lang. Hindi kasi sila magkaanak ng kanyang asawa, nag-ampon sila ng mga bata. At nag-request sila sa mga bahay ampunan na kung pwede, yung ipaampon sa kanila ay yung mga batang may kapansanan. Yung mga batang wala nang gustong umampon dahil sa kanilang mga kalagayan at kapansanan. Gusto kasi nilang maranasan ng mga batang ito yung opportunity na maging normal. Mga batang may kapansanan, mga batang ayaw pansinan lipunan, gusto nilang iparanas sa mga batang ito ang lumaking normal na buhay, maayos na tirahan at may taong tunay na nagmamahal sa kanila. Kaya sila umampon ng mga batang ganon. Friends, that is an extra mile. That's a second mile attitude. And it causes one to recognize the difference in your attitude.
Maaring maitanong ng Roman soldier sa ating text, who is this person? Bakit niya ginagawa ito? What it is about her that makes her act like this? She is doing it cheerfully and is going beyond her duty. That is the second mile. Pero brothers and sisters, sabi natin, the second mile is a lonely road. The second mile is not crowded. The extra mile or the second mile will not be enjoyable trip unless we do it for the Lord. So, it gets lonely and not enjoyable because iilan lamang po yung gumagawa nito. Iilan lamang po yung nanduroon na kasama mo. Iilan lang yung mga lifestyle na po nila ito. Katulad po ng isang marathon ito, marami kayo sa umpisa, pero iilan na lang yung habang tumatagal, iilan na lang yung nagpapatuloy at nakakatapos. At madalas, yung nakakatapos po hanggang sa huli o nananalo, iisa lang. Most of those who finish alone. Pero ang masaya po dito, Jesus is there in the extra mile. So, yun po yung una. Pangalawang bagay po about the extra mile that keeps someone Christians from traveling it, yung ayaw nila mag-travel, is because the extra mile never ends. The extra mile never ends. Ang mag-travel o gumawa ng extra mile, hindi po natatapos. Wala po siyang hangganan. Kasama po ito sa pang-araw-araw nating pamumuhay. It has no ending. Wala siyang ending marker. Kaya yung iba ayaw nang gawin ito, ayaw nang sumunod. So if you are following this radical philosophy of Jesus, at may magtanong sa iyo, where you are at in your Christian life, asan ka na ba sa paglakad mo sa iyong buhay Kristiyano? Dapat ang isagot po natin, I am on the second mile, or I am on the extra mile. Huwag po natin sabing, nasa kalahati pa lang ako ng lakbayin. I am on the halfway point or 3/4, ganyan. Di po dapat ganon. Dapat sabihin natin, I am on the extra mile. Bakit po? There is no end to the second mile. Wala naman po kasing inintroduce yung Bible ng third mile, di ba? Extra mile lang o second mile. Pero ang good news po nito is that if you are a second mile Christian, you are never over the hill. And the finish line may not be in sight, pero it is our faith will suddenly appear with the shout of an angel and the blast of trumpet. Kaibigan, mga kapatid, let me ask you, how long have you been on the second mile? Or are you in the second mile? Kapatid, pag sumikapan po nating matawag tayong a second mile Christian o as extra mile Christian. May isang Coast Guard nga po, Coast Guard crew na kasama sa isang rescue mission ng isang lumulubog na barko dahil napakalakas po ng bagyo. Sabi niya sa kapitan ng barko, Captain, napakalakas ng barko. Mahihirapan na tayong i-rescue pa yung mga survivors at hindi na rin tayo makakabalik. Anong gagawin natin? Sabi ng kapitan ng barko, our orders are not to come back, only to go. That is the second mile. Friends, the reason for going the second mile is to affect or to influence those around you with what Christ has done and is doing sa ating pong mga buhay. Di po biro or normal na gustuin po natin pumunta sa second mile. Bihira lang naman po yung taong lifestyle na po nila ito. Pero alam ko po, kasama po kayo doon. It is not expected that a person would go the second mile. Pero ang ginagawa mo to willingly with a smile, you are going to have an effect that is Christ-like. The second mile is not a human experience. It is drawn from the power that God would place within you. Dahil ito sa kapangyarihan ng Panginoon na nilagay niya sa iyo, sa puso mo, kaya mo ito nagagawa. If you really want to have a Christ-like effect sa buhay mo, then allow this scriptural theme to cause you to want to go the second mile sa lahat po ng areas ng ating po mga buhay. At gawin po natin itong lifestyle. Now, paano po natin ito gagawing lifestyle? So, let me give you some areas should go the extra mile. Una po, go the extra mile in forgiveness. Forgiveness. Tinuturuan po kasi tayo ni Jesus na mag-extra mile po tayo bilang disciple niya. Mag-extra mile po tayo at kalakip po niyan, we should always exhibit a spirit of forgiveness. Ano pong sabi ni Lucas sa chapter 17? Tingnan po natin.
Luke 17 verses 3 to 4. Sabi dito, "So watch yourselves. If your brother or sister sins against you, rebuke them. And if they repent, forgive them." Pag nagsisi, patawarin mo. Paano kung umulit? Mag-extra mile ka. Kasi ano sabi sa verse 4? Even if they sin against you 7 times in a day, and 7 times come back to you saying, "I repent," you must forgive them. Patawarin mo pa rin. Kapatid, napakahalaga po ng forgiveness sa ating pong pag-extra mile. Kaya nga po si Peter nagtanong kay Jesus, di ba, "Lord, pag paulit-ulit ba nagkakasala sa akin yung kapwa ko, paulit-ulit ko ba rin silang patawarin?" Baka mamihasa yun, di ba? Baka gawin akong palabigasan. Pero kapatid, kung gusto mo mag-extra mile at lifestyle mo na ito, ilang beses mo ba dapat patawarin ang kapatid na nagkakasala sa iyo? Anong sabi si Jesus? Tingnan natin, sinasabi ni Jesus sa Matthew 18:21. Sabi niya, "Then Peter came to Jesus and asked," ito na yon, isipin po natin, tayo yung nagtatanong kay Jesus. Ano yung tanong? Ito po, sabi niya, "Lord, how many times shall I forgive my brother or sisters who sins against me?" Ilang beses ko ba patatawarin yung taong nagkasala sa akin? Up to 7 times, sabi niya. Parang Lord, ilang beses ko bang patatawarin si Brother Rapi kapag nagsorry siya dahil hindi siya naka-attend ng Zoom meeting dahil nakatulog siya? O kaya, Lord, ilang beses kong patatawarin si Brother John kapag nagsorry siya dahil hindi siya naka-attend ng fellowship namin kasi may pasok siya? Or Lord, ilang beses ko bang patatawarin si Kuya Edgar kapag nagsorry siya dahil tinawag niya akong Pogi o Pogi yung pangalan ng aso namin? Up to 7 times ba? Sorry, yung mga pangalan po na nabanggit ay sadyang nagkataon lamang at hindi po siya sinasadya. Kapangalan lamang po siya ng mga mahal nating kapatid sa TLA Grace. So, peace po tayo. Sample lamang po yon. So, how many times shall I forgive my brother or sister who sins against me? Up to 7 times ba? So, anong sagot ni Jesus sa verse 22? Diba, sabi niya, huwag mong patawarin, baka maging abusado. Hindi po yon. Hindi po yung sagot ni Jesus. Bagos anong sabi niya sa verse 22 ng Matthew 18? Sabi niya, Jesus answered, "I tell you, not 7 times, but 77 times." Ano pong ibig sabihin nito? Mag-extra mile ka sa area of forgiveness. Kuya Edgar, ang dami naman nun, 77 times o kaya 70 times 7. Parang wala nang katapusang pagpapatawad yun, di ba? Paano naman yung rights ko, yung karapatan kong lumaban, yung gumanti, wag magpaapi? Paano naman yun? Alam niyo po, kaibigan, we may have the right to retaliate because of wrong that na ginawa po sa atin, but our rights need to be yielded to Christ. Dapat po paubayaan natin kay Kristo. Ano pong sabi ni Pablo sa Ephesians 4:32? "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." Alam niyo po, diyan nanggagaling yung madalas nating sabihin, kung ang Diyos nagpapatawad, tayo pa kayang tao lamang. Forgiving each other just as Christ forgive you. That command applies to every believer and every situation that we find ourselves needing to handle. So, applicable po ito sa iyong trabaho, sa iyong opisina, sa iyong church, sa iyong kapitbahay, at maging sa iyong sariling tahanan at pamilya. Brothers and sisters, if we will go the extra mile in the area of forgiveness, we will exhibit the Spirit of Christ to others. This will pave the way for our witness and ministry. So, go extra mile in forgiveness. Pangalawa po, go the extra mile in giving. Dito po sa areang ito, madalas po, marami pong nag-extra mile sa TLA Grace, di ba? Giving. Giving is an expression of our love, yung ating pagmamahal. Hindi lamang po pag-ibig natin sa Diyos, kundi pag-ibig din po natin sa ating kapwa. Maaari tayong makapagbigay na mali yung ating motibo, intensyon, o kaya yung reason. But true love demands that we give. Dapat po tayong magbigay. Yan po ang dinidemand ng isang nagmamahal. To have a positive impact on the world around us and upon those whom we desire to minister, we need to go the extra mile sa area po ng giving.
Isa po sa paborito nating passage about giving ay yung nasa 2 Corinthians 9, verse 6 to 7. Sabi dito, di ba? Remember this. Tandaan daw po natin to. Ano yung tatandaan natin? Whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Yan yung law of sowing and reaping. Tapos sabi dito, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. One who is a second miler in giving is one who sows bountifully. He is one who cheerfully gives from the heart. At ano pong resulta? The result is that he will reap also abundantly or bountifully. Friends, go the extra mile in forgiveness and go the extra mile in giving. At pangatlo po, go the extra mile in service. Pamilyar po ba tayo doon sa phrase na uncommon valor? Uncommon valor. Ginawa itong title ng pelikula dati na hindi ko na matandaan kung sino yung bida. Pero yung uncommon valor means bravery that is not seen very often. And this phrase speaks of the recognition of some who have served our country. Yung, kung dito po sa atin, tawag natin dito yung mga veterans. So, uncommon valor, yung keyword po dyan is uncommon. Their service is above and beyond the call of duty. Kaya po uncommon. So, yung service nila, yung po yung extra mile. Tayo po, how could you evaluate our service to God? Dito po sa TLA Grace, nakikita po natin, we represent Christ. At ang terminology po na ginamit ni Pablo dito ay ambassador. Tayo daw ay ambassador. Tingnan natin yung 2 Corinthians 5:20. Sabi diyan, we are therefore Christ's ambassadors, as though God were making His appeal through us. Yung mga tao po kasi, people consider us, ini-evaluate po natin tayo at yung ating church at ang ating Lord sa ginagawa po natin on what we do. Pagpasok pa lamang po nila sa ating church, ino-observe na po nila, lalo yung mga first timer, di ba? Ino-observe nila, pagkarinig nila ng sermon, doon nila tinitignan kung okay ba tayo, kung okay ba yung ating mga usher, kung okay ba yung ating church. Kaya nga po, our representation needs to be above beyond the norm. Yun po yung extra mile. So, if we are going to have a positive impact doon po sa nasa paligid po natin, that cause of Christ, we need to be known a committed Christians. Committed, hindi committed. So, we need to be known as second milers Christians. We must be willing to go the extra mile in our forgiveness, in our giving, and our service. So, yung 3 things about the second mile that keeps ang Christian from traveling it. Una, the second mile is a lonely road. Pangalawa, the second mile never ends. At yung pangatlo and last, the second mile will always be under attack. Under attack. Marami po kasing bumabatikos o umaatake kapag tayo po ay nag-extra mile. Kumbaga kapag tayo ay nagta-travel for an extra mile, may mga panganib. May mga kalaban po kasi. Kaya po, lagi po tayong under attack. Napakaraming nakatanim na landmines. Kaya iilan lamang po yung gustong mag-second mile. Iilan lamang po yung gustong tumawid dyan. O dili kaya gusto nila ipagawa na lang sa iba. Kasi pag ginawa mo ito, sure ball, atakihin ka ni Satan, yung kaaway. At maaaring gamitin niya yung friends mo, yung family mo, yung church mo mismo, or he may use your fear, yung takot mo. Tinitingnan niya kung saan ka takot, kung saan ka mahina, kung saan ka niya madaling talunin. Hanggang sa magtalo-talo na kayong magkakasama, magsisisihan na kayo, maglalaban-laban. Tuwang-tuwa na siya dyan. However, Jesus expects more from His children than the world does. Kaya huwag po tayong matakot mag-extra mile. Huwag tayong matakot gumawa ng mabuti. Sabi nga ni Pablo sa Galatians 6:9, di ba? Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Friends, as part of our Christian testimony, we should strive to do more, to do better, and to do it sooner than is required of you by other people. It is better to under-promise and over-perform than it is to over-promise and under-perform. So we should go the extra mile no matter what,
to have a good testimony and to show that we are different from other people. Na mapakita natin na kakaiba po ang isang Kristiyano. Meron po tayong halimbawa na gumawa na nito ng extra mile. Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. He went the second mile for us, sabi ni Pablo sa Philippians 2:8. He humbled himself by becoming obedient to the point of death. Maging hanggang sa kamatayan. Brothers and sisters, no complainers are on the second mile. The complainers will never begin the second mile. No jealous are on the second mile. Jealousy will keep you from being successful in anything. And no carnal are on the second mile. The carnal there no enter or not enter. Sabi nga ni Isaiah sa Isaiah 35:8-9, and a highway will be there. It will be called the way of holiness. It will be for those who walk on that way. The unclean will not journey on it. Wicked fools will not go about it. No lion will be there, nor any ravenous beast. They will not be found there. Sino lang po yung nandoon? But only the redeemed will walk there. Kayo po yon. Kayo po, tayo po yon. Meron pong last illustration po natin, last kwento po natin. Merong mga bata na talagang gustong-gusto nilang bumili ng bicycle. So, kaya lang wala silang pera, mahirap lang sila, wala ring pera yung mga magulang nila. So, ang ginawa ng mga batang ito para makaipon na makabili ng bike, tulong-tulong sila, hahakot sila ng mga, sabi na, kalakal, yung mga bote ng mga mineral bottle, niipon nila, tapos binebenta nila. Kaya lang, tagal-tagal na nila nag-iipon, hindi pa kasya para makabili sila ng tig-isang bike. Nung pumunta sila sa isang tindahan ng bike, tinitignan lang nila yung mga bike. Tapos, paano kaya nila mabibili ito? Dinakita nila ang daming mga mineral bottle na nakatapon lang doon sa tabi. Pinulot nila ito. So, nakita ito ng may-ari ng bike. Sabi niya, anong ginagawa ng mga batang yon? Sabi naman nandoon, gusto kasi nilang bumili ng bike. Kaya lang wala silang pambili ng bike. Kaya nag-iipon sila sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga kalakal. So, nang pumunta yung mga batang doon na naghihintay ulit sila ng may magtapon ng mga mineral bottle para ibenta nila, nakita nila yung may-ari ng bike, binigyan sila ng tag-iisang bike. Wala nang bayad, libre na. Friends, brothers and sisters, that is an extra mile. Kapatid, kaya po ba natin gawin yan? Kaya, di ba? Sa TLA Grace, kaya po nila yon. So as we conclude, tandaan po natin, the extra mile, a lifestyle, ayaw nating mag-travel doon because the extra mile is a lonely road. Maraming nag-uumpisa, isa lang yung nakakatapos. But Jesus is there and the extra mile. Pangalawa, the extra mile never ends. How long have you been in the extra mile? It is not expected a person to go an extra mile, pero kapag ginawa mo ito, you are going to have an effect that is Christ-like. Number 3, the extra mile will always be under attack. Marami pong nakatanim na landmines, ang mga landmines na iniiwan ng mga kaaway. Pero sabi ni Pablo, let us not weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Maraming salamat sa oras pong ito. Dadako po tayo sa panalangin. Samahan niyo po ako sa panalangin. Lahat po ng prayer request niyo, kung meron po, ilagay niyo po sa comment section. At yung gustong magkaroon po ng cell group, mga ministry, sa ating church, pwede niyo rin po i-type sa comment section. Okay po? So let's pray. Lord, maraming salamat po at kayo po yung nagagalak sa aming natutunan ngayong gabi. Tulungan niyo kami, Panginoon, na mag-extra mile. At alam namin, Panginoon, na ito'y utos mo na dapat po naming gawin. Tulungan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, na matutong sumunod sa iyo, matutong mag-focus sa iyo lamang, Panginoon, at hayaan niyo mo, Panginoon, na masumpungan mo kami na nagtatapat sa iyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat nakasama namin sa gabing ito. Kayo po ang manguna, kayo po ang magbigay sa kanila ng katatagan sa lahat ng kanilang pinagdaraanan. Kayo po ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng comfort sa mga nangangailangan, Panginoon, at palakasin mo yung mga nanghihina, lalo na po yung mga may sakit. Kayo po ang magbigay ng kagalingan, dakilang Diyos. At maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na manggagamot. Tinataas din namin, Panginoon, ang aming iglesia,
Marami po kaming balak, Panginoon, marami kaming mga plano, pero alam namin, Panginoon, ang plano niyo po para sa iglesyang ito, ang siyang matutupad, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming mga pastors, ang aming mga leaders, Panginoon, na maging matatag at maging magsumikap at magtulungan, magkaisa, Panginoon, para sa ikalalago ng iyong iglesia. Maraming salamat, Panginoon, maging ang aming bayan, tinataas namin sa iyo na ikaw siyang humawak sa aming mga namumuno, sa aming presidente, sa kanyang mga gabinete, sa Senado, Panginoon, sa Kongreso. Hayaan mo dakilang Diyos na magkaisa sila at magtulungan, Panginoon, para sa ikauunlad ng aming bayan. Tulungan mo ang aming mamamayan, Panginoon, sa panahon ng El Nino, maging sa panahon ng La Nina. Alam namin, O Diyos, na ikaw lamang po ang siyang makakatulong sa kanila. Purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na hindi nagbabago, ikaw ang Diyos na pinagkatiwalaan namin ng aming buhay. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mo po kaming patawarin, Panginoon, sa mga nagagawa namin na hindi kalugod-lugod sa iyo. Pagpalain nyo at pagalingin ang aming bayan. Pagalingin mo at palakasin ang aming iglesia, Panginoon, at ang bawat pamilya po ng iglesyang ito. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo namin binibigay ang pinakamataas na papurit, pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak, sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon sa kanyang biyaya at pagpapala na ating natanggap at sa katugunan sa ating mga panalangin. Now the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Amen. God bless po mga kapatid. Thank you for joining us tonight. See you again next week po sa pagpapatuloy ng ating series about the extra mile. Good evening. God bless you all.